Okay, sa mapagpalang araw po sa lahat at ito ang inyong Pinoy Firearms Instructor na gunsmith din naman. At bago ako bumati at magpasalamat ay gusto ko lang muna basahin ang katanungan ni Sunny Bayot. Ang sabi niya ay, ang Colt daw ay malakas ang uga sa slide to frame. Sanhi daw ng pagsala sa target. Yan ba ay totoo, Mr. Pistolero? Okay, so totoo ba yun na pag malaki ang kalog ng slide ay mahirap itama sa target? So bibigyan natin ng reaksyon yan. Pero bago yan ay gusto ko lang muna kayong pasalamatan sa inyong walang sawang pag-subaybay ng ating at pagtangkilik ng ating YouTube channel, lalo tigit sa inyong pag-share, pagla-like at sa mga ganda ninyong comment na kung saan tayo kumukuha ng ating mga content. At maraming salamat lalo tigit sa mga hindi nag-skip ng ads, sapagkat ang ating YouTube channel ay para sa ating mga pan-charity natin, para sa 6 na mga estudyante na mga anak na single parent na tinutulungan natin na magkaroon ng baon sa kanilang pagpasok sa eskwelahan. At ang inyong mga hindi pag-skip ng ads ay nakakadagdag sa ating revenues. At lalo tigit salamat din doon sa mga nagpadala dito sa ating GCash number. Sana may magpadala pa para yan naman sa mga pambaon ng ating mga estudyante. At maraming salamat kay Noli Peace America na nagpadala sa ating mga premier videos na nakabili naman tayo ng gamit ng mga bata nitong nakaraang pasukan, mga school supplies. Ayan, maraming salamat sa inyo lahat at ang Panginoon ang bahalang magbigay ng gantimpala sa inyo. At ganyan din maraming salamat kay Jubil Platon Boy Umay ng Riyadh, Saudi Arabia. Okay, so totoo ba na pagka malaki ang kalog ng slide ay mahirap itama sa sa target o mahirap sa precision? Okay, ito ay hindi ko sinasang-ayunan. At pinapauna ko sa inyo, wala tayong model ng 1911 ngayon dito sa ating kumpanya. Kaya wala akong may pakita sa inyo na Colt o 1911. Pero magbibigay ako sa inyo ng mga sample na hindi dahilan ang malakas ang kalog ng mga pistol ay hindi tumatama sa target. At sasabihin ko rin sa inyo kung ano ang sanhi kung bakit hindi tumatama sa target. Unang-una ko ipapakita sa inyo ay ang Glock. Okay, ang Glock ay maliliit lamang ang railing. Isa dito, isa doon, isa dito sa at isa dito rin. So napakaliit ng niyan, ng railing niyan. Hindi kamukha ng mga ibang baril na mahaba ang railing. Kumbaga ito lang ang kumakapit sa kanyang slide. Kaya pag inyong isinalpak, wala itong laman, ay makikita ninyo talaga na malaki ang kalog niya. Oh. Ito, maririnig ninyo ang kalog niyan. Oh, malaki ang kalog, pero napakagandang itama nito. Napakaganda nito. At ito ay 99%. Nasasabihin ko sa inyo maganda itong tama. Ngayon, bakit ito matama yan? Oh. Kasi po, ito walang bala. Kasi ang slide, pag nakasara yan, ang barrel niyan ay nakalak. Nakalak ang barrel niyan. Hindi mo mapapauga ang barrel niyan kahit anong mga pistol. Ang 1911 ay may parang locking block yan dito. Ito, parang ganito. Pero hindi ito 1911 na. Kamukha lang ito. Kinopya itong sisig. Yan may ganyan. At yan ay nakasalpak dito. Pagka yan ay naka-close ang slide, pag naka-close ang slide niyan, yan ay nakalak. So, ang barrel niyan ay walang kakalog-kalog. Pag pumutok ang baril, ang bala ay wala na sa loob ng barrel, saka lamang yan naatras. Saka lang ito, bababa ito ng konti para makaatras. So, once na wala na ang bala sa loob ng barrel, ang bala niyan ay may kanya ng direksyon. Wala nang kinalaman ang kalog ng slide. Wala nang kinalaman ang kalog ng slide yan. At yan naman ay isiniro mo dyan din sa slide na yan. Ibig sabihin niya, nakasiro yan dyan sa slide na yan. Kung ano ang direksyon ng barrel, yun ang direksyon ng bala niyan.
Kaya nga yung iba nagtatanong sa akin, Sir, normal ba na pagka naka-open na slide ay kalug yung baril? Kalug yung baril. Normal yan kasi hindi nakalak ang baril niya. Hindi nakalak ang baril niya. Nakalak ang baril niya pagka yan ay nakasarado pa. At once na pumutok yan, ang bala niyan ay wala na dito. May sariling direksyon na yon. Kung saan ka nakasight, doon na yon. Doon na yon. Wala nang, at saka pag yan ay nakasaradong ganyan, dahil doon sa recoil spring, ay hindi mo mararamdaman ang kalug niyan. Mararamdaman mo lamang ang kalug niyan pagka yan ay walang recoil spring. Dahil hindi siya tinutulak ng recoil spring, mararamdaman mo lang kamukha nito, ramdam mo ang kalug niyan. Pero pag yan ay kompleto na ang pyesa niyan, may recoil spring, may barrel yan, hindi mo makakalug yan. Hindi mo makakalug. So yun ang yun ang katotohanan diyan. Magkamiron man ang diferensya siguro, wala pang 5%. Wala pang 5%. Siguro dahil sa at saka yung bushing niyan, kung malaki ang kalug ng bushing niyan, yung barrel bushing niya, kamukha nito, may barrel bushing ito. Yan. Kung malaki ang kalug ng barrel bushing niyan, pwede pa dahil baka pag nakasara yung slide, pwedeng gumanon yung pag sumara yung slide, maaring lumamang dito o lumamang sa taas dahil kalug nga doon sa bushing niya eh. Pero yan ay eksakto lang sa bushing niya, doon sa barrel bushing niya ito. Okay? Ang slide niyan ay kumbaga housing lang yan eh. At pag yan ay nakasara, nakalak yan, nakalak po ang barrel. Nakalak ang barrel niyan, nakalak. Hindi yan gumagalaw ang barrel niya, nakalak yan. Hindi yan Pag pumutok yan, wala na yung bala dito. Saka pa lamang yan, saka pa lang ito bababa. Bababa ito ng kaunti para magkamero ng atras itong kanyang slide. Dahil hindi yan na-atras kung hindi yan pumuputok. At pag yan ay nakalak na ganyan, hindi mo mapapagalaw ang barrel niyan. So yun ang kasagutan ko dyan. Okay, bakit mo nabanggit yung Colt lamang? Okay, tingnan muna natin ang history ng Colt. Tingnan muna natin ang history ng Colt. Ang sabi dito ay service history. Following its success in trials, the Colt pistol was formally adopted by the Army on March 29, 1911. Kaya naging 1911, March 29, inadapt yan ng US Army. Ito pa ang sabi. The Colt 1911, also known as the EMA, is a legendary, mantakin mo, legend yan, semi-automatic pistol with rich history. Originating in the early 20th century, it was designed by John Browning and adopted by US Army in 1911, becoming the standard issue sidearm for over 75 years. Its design focusing on simplicity, reliability, and power made in the favorite among soldiers and continues the popularity gun enthusiast. Para sa akin, itong 1911 ay kalululuhan ng mga pistol. On January 1911, 2018, the Colt 1911 was formally adopted by the US Army on March, nabasa na natin yan, on March 29, 1911. And then by the US Navy, sumunod ng US Navy, Marine Corps o 1913 by the beginning of the World War II. Kaya hindi mo mababasta-basta ang 1911, pansa ko niyan eh. This legendary handgun has storied past spanning over a century, a military service, innovation, and cultural impact. Okay, so ito pa. By the end of the World War I ito, almost all military revolvers had been replaced with the Colt 45 automatic with the performance in the World War I. The M1911 Shield, umantakin mo, First World War pa.
Hindi pa buhay yung mga lulo natin nun. Okay. January 12, 2022, the M1 1911, so its major use during World War I, large caliber semi-automatic pistol was clear advantage over 38 long Colt M 1992. The 1911 semi-automatic pistol was invented by Moses Barney, one of the most successful and most, would say, legendary na nga inventors. Okay, American troop first used them in combat in 1913 in the Philippines, and in 1914 during the Veracruz landing, U.S. Marines carried them Haiti in 1915. So puro Colt yan, puro Colt yung pinag-uusapan natin. So kumbaga yung Colt ang lulo ng ng mga, yan ang lulo ng mga 1911. Ay pero sabihin niyo na may pintas, may pinipintasan ng iba. Sasabihin ko sa inyo kung bakit yan ay pinintasan. 1911 military. Okay, ito pa ang matindi rito. Ito ang pakinggan ninyo. The first extensive field test of the Colt 1911, pistol featuring John Browning design occurred in 1907 and 1911. Specially test, ito yung test nila, a test involving 6,000 rounds. 5 from a single piston over 2 days took place in 1910. Noong 1910, tines nila yan. 2 araw silang nagtitesting. 6,000 round, isang baril lang ang ginamit nila over 2 days. These tests were part of the process to evaluate the Colt design against the Savage model, ultimately legendary. The adoption of the Colt combat testing also occurred in Mexico 1916 during the sobrang testing ang ginamit nila niyan. Unang testing 6,000 at sabi pa nila ni isang malfunction walang nangyari. So, diyan natin makikita kung kagaano katibay ang Colt. Ngayon, bakit naging balahura na ngayon ang Colt? Ang tanong, mapapansin ninyo, mag-ingat kayo sa atin sa Pilipinas. Pag may nagbibenta ninyo sa inyo ng Colt, mga Series 70, Series 80, mga Mark IV, bantay kayo. Tingnan ninyo kung original yan. Bakit kanyo? Sumikat na masyado ang Colt sa atin. Sobrang kasikatan. Kaya marami ang gumawa ng Colt na ispalinghado. Magalit na sa akin yung mga backyard maker. Napakarami ng Colt sa atin pero hindi tayo nakakasigurado na yung Colt na yan ba ay original. Original ba yung Colt na nasa inyo na yan? Napakalog-kalog. Bakit naging madaling kumalog ang mga slide ng Colt? Kasi nga, may mga gumawa ng mga fake, ang mga bakal, kung saan-saan lang pinulot. Kinopya ang mga Colt. So, napasama ang imahe ng Colt. Apakadami sa atin. Nagkamiron ako niyan Diyan ako nga natuto na sa 1911 Napakarami sa atin ng Colt. Ang pinakamarami sa atin na napaltik na pistol 1911 Colt. Ang tatak, ang gaganda. Ang gaganda ng mga tatak nila. Ano ang mga tatak nila? Mga Series 80, mga Series 70, mga Mark IV. Ang gaganda ng hitsura. Buksan mo ang loob, ngir-ngir. Kaya nga may ginawa akong videos niyan ng paano natin malalaman ang original na 1911. Dahil nga dyan sa mga gumawa ng ganyan. So, yun ang kasagutan ko dyan. Hindi po nakakaapekto. Kahit pa yan ay luag ang slide, hindi pa rin niya nakakaapekto. Ano ang nakakaapekto sa sa pagsushooting? Jerking. Dahil ako'y firearms instructor, alam ko yan, jerking. Anticipation. Ina-anticipate yung recoil, kaya nag-jerking.
Ang pangalawa, yung pagkalabit, trigger pull. Hindi kabisado trigger. Alam po ninyo, ang baril, pag konting galaw lang ng baril niyan, ay pagdating niya sa target, ay hindi na yung tatama. Pag kaunti lang. Kaya nga, check. Kaya nga, ang mga shooter, talagang inaano yung trigger pull. Kinakailangan yan. Once pagpalo ng hammer, walang kagalaw-galaw ang iyong baril, walang kagalaw-galaw. Pero once na ikaw ay nag-anticipate kang ganun, nako, sasabi naman, kaya pala puro lupa ang tinatamaan. Ang tawag namin doon na yan, agricultural shooter. Yung iba naman, ina-anticipate, tinutulak na ganun. So yun ang kadahilanan kung bakit hindi tumatama sa target. Kulang sa practice, kulang sa aral. So, walang muscle memory. Ina-anticipate yung putok, nag-jerking. Maraming ano yan. Minsan nga, gusto kong gumawa ng videos niyan eh. Okay, so yan. At, kung sasabihin ninyo na ang Colt ay pakalog-kalog, meron siguro yung sobrang lumaan na, yung panahon-panong mga kalululuhan natin. May makikita kayo. Pero kahit yan ay kalog, ang slide, sabihin ko sa inyo, ako ang paggamitin ninyo, tatama pa yan sa plate. Tatama yan. Yan ay nasa ano lamang yan, nasa pumuputok lamang yan. Nakalak po ang barrel ng mga pistol. Ang slide ay gagalaw lamang pag ang bala ay once na wala na sa loob ng barrel ang projectile. So, yun ang obserbasyon ko dyan. Ibas na ninyo ako kung gusto nyo ibas. Yun ang obserbasyon ko sa mga ano. At ang Colt ay hindi, kumbaga, pinipintasan dahil marami nga ang nag-imitate, marami na ang gumaya, marami na ang gumawa. So, anong nangyari? Kaya yung iba ay pinipintasan na ang 1911. Kasi nga, ang daming mga 1911 na kumbaga ay kung saan-saan lang ginawa. Yung iba naman, original, kung ano-ano ang pinagkukulikot, parang gitara na wala sa tuno. Pinagpapalitan ng ganong, ganire, pinagbabalahan ng mga buntis na bala, pinagbabalahan ng mga reload. Ngayon, ay nagbababatangal kung ano-anong ginawa sa baril. So, yun ang obserbasyon ko diyan sa ano. Pero tingnan ninyo ang history ng Colt, tingnan ninyo ang history ng 1911. Kung ano ang mapipintas ninyo diyan. So ako binasa ko lahat ang history ng 1911. Umpisa kay John Moses Browning kung paano niya na-imbento yan. At maraming series yan bago naging ganyan yan. Napakarami bago naging develop na ganyan. Tapos nung na-develop ng ganyan yan, ang dami pang ginawang modification. Yung iba nag-modified, palpak naman. So yan, kaya nagkalitsi-litsi. At tandaan ninyo, pag may nagbinta sa inyo ng Colt sa Pilipinas, ay suriin ninyong mabuti. Panoorin muna ninyo yung mga videos ko kung paano makikilatis ang original na 1911. So sana na may natutunan kayo sa ating videos. At tama yan, magtatanong din kayo at sasagutin ko sa abot ng aking maliit na nakaalaman. At para kung may experience din kayo, ay i-share din ninyo. Pero ang aking experience ay lagi kong sinasabi. Kasi natuto ako by experience. Wala namang nagturo sa akin sa paaralan. Ay ako 70 plus, 67 na ako. Ang edad ko na ito. Siguro nung nahilig ako sa baril ay bata pa ako. Kaya hindi ko siguro maabot yung mga nambaba sa akin. Hindi ko maabot itong kinatatayong, itong upo na ito, itong kumpanya na ito. Hindi ako tatagal dito ng 21 years kung kakarampot ang baon ko dito. O kaya, yung mga welcome naman sa akin yung mga basher na yung minamaliit tayo. Welcome kayo sa akin. Walang problema. So yan, at sana may nakita rin tayong kaunting kaalaman sa ating videos na ito. God bless us all. Thank you very much.